Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang puso ay para sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Naranasan niyo na po bang magising sa hating gabi para umihi, tapos isa pa at baka isa pa ulit hanggang sa masira na ang buong gabi ninyo? Hindi kayo mapakali at pagod kayo sa umaga? Sa maraming probinsya mula sa Ilocos hanggang sa Mindanao, marami na akong nakilalang mga lolo at lola nangingiti lang at sasabihing normal lang yan sa edad namin. Pero hayaan niyo po akong sabihin sa inyo, lolo, lola, tito, at tita, hindi po ito tungkol lang sa pagtanda. Sa medical na termino, ang kondisyon na ito ng paggising ng maraming beses sa gabi para umihi ay tinatawag na nocturia. At ayon sa iba't ibang pag-aaral sa kalusugan, maaari nitong guluhin ang inyong mga sleep cycle na nagdudulot ng paghina ng memorya, mas mataas na tsansang matumba o madulas sa gabi, mga problema sa puso, at kahit pa matagalang kalungkutan o pagkapagod ng isip. Sa unang tingin, parang maliit na problema lang, isang bagay na dapat tanggapin na lang. Pero ang totoo, kapag hindi nakakapasok ang inyong katawan sa deep sleep, kung saan nag-aayos at nagre-recharge ang inyong utak at mga organ, ang paghina ng kalusugan ay nangyayari ng dahan-dahan at tahimik. Baka napansin nyo na rin, paggising sa umaga, pakiramdam nyo ay mabigat ang ulo na para bang hindi kayo natulog. Ngayon, heto po ang magandang balita. Sa karamihan ng mga nakatatanda, ang nocturia ay hindi dulot ng anumang malubhang sakit, kundi ng maliliit na kaugalian sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang pinakamaganda, ang mga kaugaliang ito ay madali at natural na mababago. Base sa aming pananaliksik at praktikal na karanasan, natuklasan namin ang 5 simpleng pagbabago na kahit sino ay maaaring subukan sa bahay. Maraming senior citizens na tulad ninyo ang nakabalik sa mahimbing na tulog sa loob lamang ng ilang linggo sa pagsunod sa mga ito. Kung mahalaga po sa inyo ang malusog na pagtanda at payapang gabi, paki-like po ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at sabihin sa amin sa comments kung ilang beses po kayo karaniwang nagigising sa gabi para umihi. Ang simpleng pagbabahagi ninyo ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa sa iba na naghahanap din ng tahimik at mahimbing na gabi. Kaugalian niyong maruni, pag-inom ng tubig at pagkain ng mga pagkaing masabaw 3 oras bago matulog. May mga bagay sa buhay na mukhang simple lang at walang masamang epekto. Ngunit kapag tiningnan natin ng mas malalim, sila pala ang tahimik na dahilan sa likod ng mga gabing hindi mapakali. Ang pag-inom ng tubig bago matulog, sa una, parang magandang gawain, hindi po ba? Pero sa katotohanan, ito marahil ang dahilan kung bakit kayo nagigising ng 2 o 3 beses sa gabi para umihi at pagkatapos ay nahihirapan ng makatulog muli. Sa maraming tahanang Pilipino, lalo na sa gabi, karaniwan ang uminom ng mainit na salabat, humigop ng mainit na sabaw ng tinola o kumain ng mga prutas na maraming tubig tulad ng pakwan o melon para gumaan ang pakiramdam sa tiyan. Ngunit, ang hindi alam ng maraming nakatatanda ay kahit hindi ito mukhang tubig, malaki pa rin ang naidaragdag nitong likido sa katawan. At kapag ito ay ginawa malapit sa oras ng pagtulog, ang ating mga bato o kidneys ay patuloy na nagtatrabaho sa oras na dapat ay nagpapahingan na ang katawan. Naaalala ko pa si Aling Teresita, 72 anyos mula sa Pampanga. Ikinuwento niya sa akin na sa loob ng maraming taon, gumigising siya ng 4 hanggang 5 beses bawat gabi
para lang pumunta sa banyo. Sinubukan niyang bawasan ang pag-inom ng tubig, uminom ng gamot na direseta, at pinag-isipan pa ang operasyon pero walang nakatulong. Sabi niya, pakiramdam ko para akong nakakulong sa isang paulit-ulit na problema sa pantog ko. Kalaunan, sinimulan niyang bigyang pansin ang kanyang mga pang-araw-araw na gawain. Doon niya napansin ang kanyang routine sa gabi. Isang tasa ng mainit na tsaang gubat, bandang 6:00 PM, isang maliit na mangkok ng sabaw ng munggo, at ilang hiwa ng pakwan bilang panghimagas. Lahat ng ito ay magaan sa pakiramdam, ngunit sobrang daming likido para sa kanyang pantog bago matulog. Nang ginawa niya ang pagbabago, itinigil niya ang lahat ng likido pagkatapos ng X PM, kasama na ang tubig, sabaw, juice, tsaa o mga prutas na matubig. At sa loob lang ng 2 linggo, isang beses na lang siyang nagigising sa gabi. Ang mas maganda pa, nagigising siyang sariwa ang pakiramdam, malinaw ang isip, at hindi na niya kinakaladkad ang sarili sa buong araw. Kita nyo, kapag hindi sobra-sobra ang trabaho ng mga bato sa gabi, natural na gumagawa ang katawan ng mas maraming vasopressin, isang hormone na tumutulong na gawing mas puro ang ihi at bawasan ang produksyon nito sa gabi. Ang resulta, mas kaunting pagpunta sa banyo at mas malalim at nakapagpapagaling na tulog, kung saan nag-aayos ang inyong utak, lumalakas ang memorya at nagpapahinga ang puso. Maaari ninyong subukan ang tip na ito ng napakadali. Magtakda ng liquid curfew. Halimbawa, kung karaniwan kayong natutulog ng 9:00 PM, subukang itigil ang lahat ng inumin pagsapit ng 6:00 PM. Para sa mga nakatatanda na nahihirapang maglakad, maglagay ng maliit na baso ng tubig sa tabi ng kama, ngunit humigop lamang kung kailangan para sa gamot. At kung umiinom kayo ng gamot na nagdudulot ng panunuyo ng bibig o kung may diabetes kayo, kausapin ang inyong doktor tungkol sa pag-a-adjust ng inyong pag-inom ng tubig para mas ituon ito sa umaga at hapon. Ilang buwan ang lumipas, ibinahagi ni Aling Teresita na may maningning na ngiti. Hindi ko akalain na ang isang napakaliit na bagay ay maaaring magbago ng buhay ko. Payapa na ang tulog ko, mas malakas ang pakiramdam ko, at lagi pang sinasabi ng mga apo ko, "Nay, mukha po kayong bumata kumpara last year." At ngayon, mahal kong tito o tita, kayo po? Karaniwan ba kayong umiinom ng salabat, mainit na gatas, o kumakain ng prutas pagkatapos ng hapunan? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Ang kwento ninyo ay maaaring makatulong sa iba na mahanap muli ang kanilang mahimbing na tulog. Kaugalian tumarbitu, huling hapunan at mga pagkaing diuretic. Paano nila tahimik na ginugulo ang iyong tulog? Sa maraming pamilyang Pilipino, karaniwan pa rin sa mga may edad 6 na pataas ang maghapunan. Nang medyo gabi na, minsan 8 o kahit 9:00 na PM. Pagkatapos niyan, baka kumain pa sila ng mainit na lugaw, konting ensalada, at para sa dessert, marahil ilang hiwa ng pakwan o isang tasa ng green tea para tulungan ang panunaw. Lahat ito ay mukhang hindi nakasasama, pero sa katotohanan, ang mga gawaing ito ay maaaring tahimik na gumugulo sa inyong pagtulog gabi-gabi. Marami na akong nakausap na mga senior mula sa Quezon City, Cebu, at Davao na pare-pareho ang kwento. Kailangan kong gumising ng 3 o 4 na beses gabi-gabi para umihi. Putol-putol ang tulog ko at paggising ko sa umaga, mas pagod pa ako kaysa bago ako matulog. At ang nakapagtataka, ang salarin ay nasa kanilang plato lang pala. Kapag kumakain kayo ng gabi na, lalo na ng mga pagkain na may natural na diuretic na epekto, nagpapaihi,
tulad ng kamatis, pipino, luya, sasalabat, kinchay, o mga madahong gulay tulad ng sahog sa tinola, hindi ninyo namamalayan na sinasanay ninyo ang katawan na panatilihing aktibo ang pantog buong gabi. Naaalala ko pa si Mang Roberto, 68 anyos mula sa Batangas. Nakaugalian na niyang kumain ng hapunan ng 8:30 p.m. na sinusundan ng magaang merienda bandang 9:30. Karaniwan, ilang hiwa ng pipino na may asin, konting kesong puti, at isang tasa ng green tea para sa panunaw. Ngunit gabi-gabi, nagigising siya ng 1:00 a.m., 3:30 a.m., at muli ng 5:00 a.m. Sabi niya, akala ko dahil lang sa katandaan, pero sa umaga, parang ang labo ng isip ko, hindi ako makapag-concentrate sa kahit ano. Marahan ko siyang pinayuhan na ilipat ang kanyang hapunan bago mag 6:30 p.m. at itigil ang pagkain o pag-inom ng anumang diuretic pagkatapos ng 4 p.m. 10 araw lang ang lumipas, halos 6 na oras na siyang tuloy-tuloy na natutulog nang walang mga nakakainis na paggising sa hating gabi. Pagsapit ng 3 linggo, gumaan ang kanyang pakiramdam, mas naging focus, at nawala pa ang pamamaga ng kanyang mga binti sa umaga. Bakit ito epektibo? Dahil kapag kumakain kayo sa tamang oras, ang inyong digestive system ay may sapat na oras para iproseso ang pagkain bago pumasok ang katawan sa yugto ng pamamahinga. Hindi na kailangang harapin ng mga bato ang sobrang tubig sa gabi, na nangangahulugang mas kaunting pagpunta sa banyo. Gayun din, ang mga pagkaing mayaman sa asin, na karaniwan sa maraming hapunan ng Pinoy, ay nagiging sanhi ng pag-ipon ng tubig sa katawan sa araw at paglalabas nito sa gabi. Ang mahimbing na tulog ay hindi nagsisimula sa malambot na kutsyon o tahimik na bentilador. Nagsisimula ito sa sandaling pinipili ninyo kung ano at kailan kakainin sa gabi. Kung dahil sa ilang kadahilanan, tulad ng gamot o routine ng pamilya, ay hindi talaga kayo makakain ng maaga, kumonsulta po sa inyong doktor para sa angkop na adjustments. Ngunit kung kaya ninyong gumawa ng pagbabago, subukang ilipat ang inyong hapunan sa pagitan ng 5:30 at 6:30 p.m. na may mas magaan at sleep-friendly na mga option tulad ng sabaw ng munggo, malambot na kanin, sinabawang gulay, o konting nilagang kamote. Kalaunan, ibinahagi ni Mang Roberto na may masayang ngiti. Akala ko habang buhay na akong magdurusa sa pag-ihi sa gabi. Pero sa simpleng pagbabago ng oras ng hapunan at pag-inom ko ng tsaa, para akong nabigyan ng bagong buhay. Naging payapa ang tulog ko, matalas ang isip, at tinukso pa ako ng asawa ko. Sabi, mukhang bumabata ka ngayon ah. At kayo po, anong oras po kayo karaniwang naghahapunan? Mahilig po ba kayo sa tsaa o prutas pagkatapos ng 7:00 p.m.? Ibahagi ang inyong mga gawi sa comments dahil minsan, isang maliit na pagbabago lang ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Kaugalian number 3, ang pagpunta sa banyo para sigurado. Isang tahimik na bitag na sumisira sa iyong tulog. Mayroon po ba kayong ugali na pumunta sa banyo bago matulog, kahit hindi naman ninyo talaga nararamdamang naiihi kayo? Maraming nakatatanda ang tawag dito ay kanilang safety ritual. Tulad ng sinabi sa akin ni Lola Corazon mula sa Iloilo, pumupunta lang ako para sigurado, para hindi na ako magising sa gabi. Mukhang makatuwiran, hindi po ba? Pero sa katotohanan, ang mismong gawaing ito na layuning iwasan ang abala sa gabi ay madalas na siyang dahilan ng putol-putol na tulog. Ang ating pantog ay hindi tulad ng isang simpleng gripo. Ito ay isang matalinong organ na may kalamnan
na natututo sa paulit-ulit na gawain. Kapag patuloy ninyo itong inuubusan ng laman, kahit hindi pa ito puno, unti-unting lumilikha ng bagong ugali ang inyong katawan. Kahit konti lang ang laman, kailangan kong umihi. Sa una, parang walang epekto. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pantog ay nagsisimulang magpadala ng senyales para gisingin kayo. Kahit na mayroon lamang 100 hanggang 100 pambilibid ng ihi, wala pa sa kalahating baso. Sa kabaligtaran, ang isang malusog na pantog sa isang nakatatanda ay kayang mag-imbak ng 300 hanggang 500 pinalmimid bago magpadala ng anumang agarang senyales. Kaya sa pagpunta sa banyo para sigurado, gabi-gabi, maaaring sinasanay nyo pala ang inyong katawan na tiisin ang mas kaunting ihi na nagre-resulta sa madalas na paggising sa gabi na hindi ninyo maintindihan. Ang kwento ni Lola Corazon ay nagpapatunay dito. Siya ay isang 74 anyos na byuda na nakatira kasama ang kanyang bunsong anak sa Amritsar, India. Isinalin na natin sa Pilipinas, Iloilo. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, naging mababaw at magulo ang kanyang tulog. Gabi-gabi, kahit walang malinaw na pakiramdam, pinipilit niya ang sarili na gumamit ng banyo bago matulog. Ayoko lang magising sa gabi at maabala ang manugang ko sa ingay ng pinto, sabi niya. Ngunit kabalintunaan, nagigising pa rin siya tuwing 2 o 3 oras na pakiramdam ay puno ang kanyang pantog kahit hindi naman. Sa tulong ng kanyang doktor, sinimulan ni Lola Corazon ang proseso na tinatawag na bladder retraining. Natutunan niyang pumunta lamang sa banyo kapag nararamdaman niya ang isang malinaw at malakas na senyales. Sa mga gabi na kinakabahan siya pero hindi sigurado, nakikinig siya sa malumanay na awiting pansimbahan, nagdarasal ng rosaryo o nagbabasa ng ilang pahina mula sa Biblia. At ang mga resulta ay kahanga-hanga. Sa loob lamang ng 2 linggo, nagsimula siyang matulog ng 5 oras na dire-diretso nang hindi nagigising. Ang pagbabago ay hindi lang pisikal. Sinabi niya sa akin, pakiramdam ko na bawi ko ang kontrol sa aking katawan. Dati, natutulog ako na may pag-aalala. Ngayon, payapa ang pakiramdam ko kapag ipinipikit ko ang aking mga mata. Hindi nag-iisa si Lola Corazon. Maraming matatanda ang hindi namamalayan na sinasanay nila ang kanilang pantog sa maling paraan dahil sa takot. Ngunit sa sandaling masira nila ang siklong ito, hindi lamang humihinto ang madalas na paghihi, kundi lumalalim din ang tulog, nagiging mas matatag ang kanilang mood, at bumabalik ang kanilang tiwala sa sarili. Kung mayroon kayong katulad na nararanasan, subukan ang simpleng panuntunang ito. Pumunta lamang sa banyo bago matulog kung talagang nararamdaman ninyo ang pangangailangan. Kung ito ay isang pakiramdam lang ng kaba, subukang pakalmahin ang inyong isip sa pamamagitan ng magaang pagdarasal, maikling panalangin, o ilang malalim na paghinga. Maaari ninyong matuklasan na hindi ninyo pala kailangang pumunta. Para sa mga umiinom ng diuretics o may mga medikal na kondisyon, mangyaring kumonsulta sa inyong doktor para sa tiyak na gabay. At kung mahirap maglakad sa gabi, magtabi ng arenola o maliit na bote sa tabi ng inyong kama, ngunit gamitin lamang ito kung talagang kinakailangan, hindi para sigurado lang. Ilang buwan ang lumipas nang kumustahin ko siya ulit, ngumiti ng malaki si Lola Corazon at sinabing, hindi na ako kontrolado ng tulog ko. Ako na ang kumokontrol sa tulog ko. Kaugalian, Inspire 4, posisyon ng pagtulog at suporta ng unan. Isang maliit na detalye na may malaking epekto sa iyong tulog at pantog. May mga kaugalian tayong daladala habang buhay
ngunit hindi natin namamalayan na sila pala ang dahilan kung bakit tayo nagigising ng maraming beses sa gabi para umihi. Isa sa mga hindi napapansing ugali na ito ay ang paraan ng ating pagtulog. Sa maraming lugar sa Pilipinas, mula sa mga simpleng bahay sa probinsya ng Laguna hanggang sa mga kabahayan sa Cagayan de Oro, karaniwan pa rin sa mga nakatatanda na matulog sa isang simpleng papag o kama na nakadapa o nakabaluktot ng patagilid ng walang tamang suporta ng unan. Komportable sa una, ngunit ang mismong postura na ito ay naglalagay ng bahagyang presyon sa ibabang bahagi ng tiyan sa buong gabi. Bilang resulta, ang pantog ay marahang naiipit na nakakalito sa katawan at nagpapadala ng maling senyales na gumising kahit hindi pa naman talaga puno ang pantog. Hindi lang iyon, maraming matatanda ang gumagamit ng mataas na unan sa pag-aakalang nakakatulong ito sa pananakit ng leeg o malambot na unan na hinahayaang lumubog ng malalim ang ulo. Ngunit ang posturang ito ay maaaring makagambala sa natural na daloy ng dugo mula sa mga binti pabalik sa puso. Kapag humiga kayo para matulog, ang tubig na naiipon sa inyong mga binti sa maghapon ay nagsisimulang bumalik paitaas. Pinapataas nito ang aktibidad ng bato sa gabi na nagdudulot ng mas maraming produksyon ng ihi at muli putol-putol na tulog. Naaalala ko pa ang kwento ni Mang Carding, isang 71 anyos na retiradong pulis mula sa Cavite. Sa loob ng mahigit 30 taon, natutulog siyang nakadapa at tinatawag niya itong pinakamahimbing na posisyon niya. Lagi akong relax sa ganoong paraan, sabi niya. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang gumising ng 3 beses bawat gabi. Sa una, inakala niyang dahil ito sa kanyang prostate at pinag-isipan pa ang operasyon. Mabuti na lang, bago gawin ang hakbang na iyon, nakinig siya sa kanyang anak na nurse na marahang hiniling sa kanya na subukang baguhin ang kanyang posisyon sa pagtulog. Sinimulan niyang humiga na nakatagilid sa kaliwa gamit ang isang katamtamang laki ng unan para suportahan ang kanyang ulo. Isa pang maliit na unan ang inilagay sa pagitan ng kanyang mga tuhod at isa sa kanyang likuran upang maiwasan ang paggulong at may nangyaring hindi inaasahan. Sa loob lamang ng 2 linggo, ang bilang ng kanyang pagpunta sa banyo sa gabi ay nabawasan sa 1 o 2. Pagkatapos ng 1 buwan, may mga gabi pa siyang natutulog hanggang umaga. Hindi ko akalain na ang simpleng pagtagilid at paggamit ng dagdag na unan ay maibabalik ang tulog ko, sabi niya sa akin. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pag-ihi. Ang kanyang pangkalahatang tulog ay naging mas malalim. Mas nabawasan ang kanyang paghilik, nabawasan ang sakit sa likod, at hindi na siya nagigising na may pananakit ng katawan na dati ay naging normal na sa kanya. Kung nais ninyong subukan ito, tandaan lamang ang ilang banayad na pagsasaayos. Matulog na nakatagilid sa kaliwa, gumamit ng unan na may katamtamang taas, hindi masyadong mataas na yumuyuko ang leeg, at hindi masyadong mababa na tumatagilid ang ulo. Ang unan sa pagitan ng mga tuhod ay nagpapanatili ng tuwid na linya ng gulugod. Kung sanay kayong matulog na nakadapa, magbago ng dahan-dahan. Suportahan ang inyong katawan ng mga unan sa magkabilang gilid para masanay ito ng paunti-unti. Para sa mga matatandang may arthritis o pananakit ng balikat, makakatulong ang isang orthopedic pillow o malambot na sapin sa kama. At kung naghihilik kayo ng malakas o may sleep apnea, subukang iwasan ang posisyong nakahiga
ng lapat ang likod. Kalaunan, sinabi ni Mang Karding na may ngiti. Akala ko kailangan ko ng gamot o operasyon. Pero sa huli, ang kailangan ko lang pala ay baguhin kung paano ako humiga. Ngayon, paggising ko, parang 10 taon akong mas bata. Sino ang mag-aakala na ang isang simpleng pagbabago sa ating pagpapahinga ay maaaring humantong sa mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi, mas payapang pagtulog, at mas sariwa at malakas na umaga? Kaugalian, minimum P5, temperatura ng kwarto at damit pantulog. Isang maliit na detalye na tahimik na humuhubog sa iyong tulog. Sa ating mga tahanang Pilipino, lalo na sa mga maiinit na buwan ng Abril o Mayo, hindi kakaiba para sa mga nakatatanda na sa mamalog sa mga saradong silid, nakabalot sa makakapal na kumot, at nakapatay ang mga bentilador. Minsan sinabi sa akin ni Aling Elvira mula sa Tuguegarao, sanay na akong matulog na balot simula noong pinalaki ko ang aking mga anak. Ngayong matanda na ako, takot ako sa sireno o hamog. Kaya nagsusuot ako ng mainit na damit at nagbabalot ng kumot buong gabi. Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa isang ugali na marami sa ating mga senior ang mayroon isang pangangailangan na makaramdam ng init at seguridad habang natutulog. Ngunit iilan lang ang nakakaalam na ang temperatura ng silid at ang uri ng damit pantulog na ginagamit natin ay may malaking papel sa kung ilang beses tayong nagigising para umihi bawat gabi. Kapag ang inyong katawan ay hindi nakakapagpalamig ng maayos sa gabi, dahil man sa mainit na silid o makapal na damit pantulog, pumapasok ito sa isang estado na tinatawag na heat stress. Ang kondisyong ito ay nakakasagabal sa produksyon ng vasopressin, ang hormone na tumutulong sa inyong katawan na bawasan ang produksyon ng ihi habang natutulog. At dahil lumalapad ang mga daluyan ng dugo sa mas maiinit na kondisyon, mas maraming likido ang ipinapadala patungo sa mga bato. Natural, mas madalas kayong nagigising para pumunta sa banyo. Kita nyo, ang ating katawan ay idinisenyo upang bumaba ang core temperature nito ng mga 1 hanggang 2 habang natutulog. Ang paglamig na ito ay nakakatulong na palalimin ang pahinga, payagan ang utak na mag-ayos at i-regulate ang paghihi sa gabi. Ngunit kung nakasuot kayo ng makapal na pijama, balot sa kumot tuwing tag-init, at nakahiga sa isang silid na walang sariwang hangin o sirkulasyon ng bentilador, ang prosesong ito ay naaantala. Malinaw kong naaalala ang karanasan ni Aling Elvira, isang 69 taong gulang na retiradong guro. May ugali siyang matulog na balot simula noong bata pa ang kanyang mga anak. Kahit sa mga gabing umaabot sa 30 degree ang temperatura, nagsusuot siya ng mga damit pantulog na fleece na may mahabang manggas at makakapal na kumot. Mainit ang pakiramdam ko, kaya akala ko nakakatulong ito sa pagtulog ko, sabi niya. Ngunit bawat gabi, walang palya. Nagigising siya ng 4 hanggang 5 beses, pinagpapawisan, hindi mapakali, at nagmamadali sa banyo. Inakala niyang dahil ito sa pagtanda o mahinang bato, hanggang sa nakabasa ang kanyang manugang ng isang pag-aaral tungkol sa pagtulog at temperatura ng katawan, at marahan siyang hinikayat na subukan ang isang pagbabago. Lumipat si Aling Elvira sa manipis na damit pantulog na cotton, binuksan ang bentilador, at pinalitan ang kanyang mabigat na kumot ng 2 magaang kumot na maaari niyang ayusin sa gabi. Ang resulta ay kahanga-hanga. Sa loob lamang ng 1 linggo, ang kanyang pagpunta sa banyo sa gabi ay bumaba sa 2. Pagsapit ng 3 linggo, natutulog na siya ng tuloy-tuloy sa buong gabi.
Higit sa lahat, nagigising siyang pakiramdam na ang kanyang katawan ay dahan-dahang nabago. Ang kanyang tulog ay lumalim, nabawasan ang kanyang pagpapawis, at naging normal ang kanyang presyon. Sinabi niya sa akin, ang pagpapalit lang ng damit ko at pagbubukas ng bentilador ay lumutas sa isang bagay na nagpahirap sa akin sa loob ng maraming taon. Sana nalaman ko ito ng mas maaga. Para sa mga nakatatanda na naninirahan sa mas maiinit na rehiyon tulad ng Metro Manila o Central Luzon, hindi ninyo kailangan ng aircon. Ang isang maliit na pagsasaayos tulad ng pag-iwan ng bukas na bintana para sa sirkulasyon ng hangin, paggamit ng mabagal na bentilador, at pagsusuot ng malambot na damit, pantulog na cotton, ay makakatulong sa katawan na huminga sa gabi. Kung nilalamig kayo sa madaling araw, magtabi ng isang manipis na kumot malapit sa inyong kama. Madaling ibalot, madaling tanggalin. Maaaring hindi ninyo naisip na ang inyong damit, pantulog o kumot ay maaaring makaapekto sa inyong pagtulog. Ngunit madalas, ang mga pinakamaliliit na bagay na ito ang nagdudulot ng pinakamalaking ginhawa. Kaya ngayon, mahal kong kaibigan, sabay nating nilakbay ang 5 gawi sa gabi na maaaring mukhang simple lang ngunit tahimik na sumisira sa inyong tulog. Baka napansin ninyo rin paggising na pagod na may malabong isipan tulad ng hamog sa bagyo tuwing umaga. Ngunit narito ang magandang balita. Ang paggaling ay hindi laging nangangailangan ng mamahaling gamot, operasyon o komplikadong makina. Minsan, kailangan lang ng kaunting pasensya, kaunting atensyon, at kahandaang ayusin ang ilang maliliit na bagay sa ating routine sa gabi. Sa mga simpleng pagbabagong ito, maaaring magsimulang manumbalik ang lakas ng inyong katawan. At kapag natutulog kayo ng mahimbing, sa wakas ay nakukuha ng inyong katawan ang pahingang matagal na nitong inaasam. Kaya't maaari kayong bumangon sa susunod na umaga na may mahinahong paghinga, malakas na mga binti, at isang malinaw at sariwang isip. Nakatira man kayo sa Maynila, Cebu, o sa payapang kabukiran ng Bukidnon, ang inyong katawan, anuman ang edad, ay mayroon pa ring kapangyarihan na umangkop, magpagaling, at lumakas. Kailangan lang ninyong tratuhin ito ng may kabaitan na nararapat dito. Isang mahalagang aral na sana'y baunin ninyo, ang tunay na kalusugan ay hindi laging nagmumula sa mamahaling gamot, kundi sa maliliit na pagbabagong ginagawa natin araw-araw ng may pagmamahal sa ating sarili. Taos-puso akong umaasa na ang narinig ninyo ngayon ay hindi lamang impormasyon, kundi simula ng isang bago para sa inyo, o marahil para sa isang taong mahal ninyo. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, sana po ay i-press ninyo ang subscribe button at i-on ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pang mahahalagang kaalaman. I-share din po natin ito sa ating mga kaibigan at kapamilya na maaaring nangangailangan din nito. At kung nais ninyong magbahagi, malugod ko kayong inaanyayahan na mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano po ang natutunan ninyo ngayon? O simpleng i-type lang ang salitang salamat para malaman kong nandito kayo, nakinig, at handa nang gawin ang susunod na hakbang tungo sa mas magandang pagtulog at kalusugan. Bago tayo maghiwalay, hayaan ninyo akong iwanan kayo ng isang payapang imahe. Isipin ang isang kalmadong umaga. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa manipis na kurtina. Nagising kayo, walang sakit sa likod, walang pagkalito mula sa mga gabing hindi mapakali.
kundi isang tahimik na kagalakan sa loob at ang malalim na pakiramdam na ang inyong katawan ay bumabalik sa buhay, dahan-dahan at tiyak, araw-araw. Inaasahan kong makita kayong muli sa susunod na video. Nawa ay magkaroon kayo ng payapang gabi at isang katawan na dahan-dahang gumagaling mula sa loob.